Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Dean at Bitag Tonet. Kami po muna ang pansamantala nandito para sa hashtag Ipabitag Mo. Merong ATM na isinanla ng isang public school teacher. Ayaw raw ibalik ng lending kahit bayad ng utang. Meron naman tayong isang guro mula Masbate ang dumulog sa bitag. Pinagkatiwala niya ang kanyang ATM card sa lending company na kanyang inutangan. Ang problema, matagal na raw niyang bayad ang utang pero hindi pa rin binabalik ang kanyang ATM. Detalye ng sumbong panoorin. Lumapit po ako sa programa nyo sa hashtag Ipabitag Mo para ireklamo ko ang Orpadi Lils Lending Shop Incorporated dahil ako po ay nagsangla ng ATM noong June 22, 2020 sa halagang 300,000 pesos. Last year po, bayad na po ako sa halagang 300,000 pesos pero ayaw pa nilang ibalik sa akin ang ATM ko at hanggang ngayon sinisingil pa nila ako ng sa halagang 300,000 pesos. Sir Ben, sana po matulungan niyo po ako kasi hanggang ngayon hindi ko na po nahawakan ang sahod ko at kasalukuyan po ay malapit ng mga anak ang aking asawa. At kailangan po talaga namin ng panggastos. Kaya po, sana matulungan niyo po ako at maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. June 22, 2020, kasagsagan ng pandemya, nang magkasakit ang anak ni Sir JR, kaya naman napilitan siyang isanla ang kanyang ATM. Isinanla ni Sir JR ang kanyang ATM sa halagang 300,000 pesos para mabayaran ang hospital bill ng kanyang anak. Isa sa mga co-teacher ni Sir JR ang nagpakilala sa kanya sa Orpadi Lending Shop. Ayan. May pinirmahan siya na promissory bilang kasunduan sa pagsasanla ng ATM. Ayon sa kanilang kasunduan ay 3 years to pay lang ang kanyang pagbabayad at kukunin ito sa sahod niya bilang guro. Last year, June 22, ay fully paid at tapos na dapat ang pagbabayad ni Sir JR pero ayaw pa rin daw ibigay ng lending shop ang kanyang ATM. 23 po, 23. Dahil kailangan pa raw niya ulit magbayad ng another 300,000 pesos. So parang nadoble. Tanungin ko lang, so yun nangyari, nangutang ka ng 300,000. O sa kabuuan po. So 300,000 and then nung nabayaran mo na yung 300,000, correct? Opo. Nung nabayaran mo na yung 300,000, gusto ka pabayaran ulit ng another 300,000. Kailan ka nangutang? June 2020. June 2020. Panahon ng pandemya. 2020. Kailan na fully paid? In good faith, last year na po. June 22, 2023 man po. Okay. So, na fully paid mo within the said time, wala naman any missed payments? Wala naman po. Kasi, ang usapan po namin, diminishing po siya. Diminishing. Ayon po sa Truth in Lending Act. Kaya nga sabi ko po sa kanya. Sandali, isa-isa lang, sir. Nangyayari kasi ang dami yung sinasabing detalye, medyo no-off track tayo. So, pag-usapan muna natin, yung fino-focus natin, isa-isa lang muna. Sige po. So, sinabi na mo na kanina, 300,000 na fully pay mo na and then sinisingil ka ulit na another 300,000. Tapos nung wala ka naman any missed payment, so there isn't any justification siguro as to why there's another 300,000. Tama? Kailangan lang natin malaman, Sir Carl, no? Kasi nga, sabi nga natin, lending to. So, sa mga lending kasi, kapag umuutang ka, may pinipirmahan ka. So, itanong lang natin, ano po ba yung terms and condition po na pinirmahan nyo po nung panahon na nangutang po kayo? May inilatag po ba sila sa inyo? Kasi may physical office to eh. Hindi lang naman ito online lending eh. May sinabi ba na interest, for example, o after said payment, there is amount of ganito, ganyan. Tapos yung scheduled payment mo is naka-built in na yung interest. So there's a lot of possibilities. So ano nakalagay dun sa nagpirmahan ba kayo? Yun yung tanong. Yun po sir, kasi po nagpirmahan ba kayo, yes or no? Ino niya ako magpirma. Sabi niya, sige pirmahan mo na lang yan. Sabi niya, sa kanila natin yan ay panotaryo sa harap ng abogado. Pero sir, binasa niyo ba? Binasa niyo ba yung kontrata? Ang sabi niya sa akin... No. Binasa mo ba yung kontrata? Ikaw mismo binasa mo at pinakita mo siguro sa abogado or ikaw mismo nagbasa at sabi mo, okay?
Sabi Did you ko, review the contract kasi itself? po, anong panahon na yung pandemic, kasi siyempre nasa ano po ako, kasi lahat po nalilito, stress ng pandemic na Hindi yun. sir, ang tanong, Hindi, ang ang tanong tinatanong lang, po kaya namin po, is binasa nyo ba ang kontrata? Hindi ko pa masyado nabasa, sir. So kasi hindi po, nyo po masyado nabasa yung kasi kontrata. sabi ko sa niya, paliwanag mo sa akin. Hindi po karapatan ng mismong agency or lending mismo na i-explain sa inyo kung anong laman ng kontrata. Dapat kayo mismo magbabasa, bear ang responsibility as the one who's signing, the one who's lending. Dapat ikaw yung nagbabasa, alam mo yung terms and conditions, kaya nga may terms and conditions sa kontrata. Kasi kapag nagkanda problema yung mga dun sa payments mo, yung mangyayari is babalik sa yun at sasabihin, oh, pinirmahan mo. niya. Bakit hindi mo binasa? Bakit ngayon sinisisi mo kami? Pinirmahan mo. Yun yung point ko, sir. Hindi kita kinakagalitan. Binibigyan kita ng Nilinaw lang kaliwanagan. natin, sir, ha? Okay, sir? So, isa-isa lang. So, so hindi mo masyado nabasa yung kontrata. Correct. So, since hindi mo masyado nabasa yung kontrata, and then pagkatapos mo mangutang, bakit umabot sa point na nagsangla ka ng ATM? Yun nga po, sir, kasi kailangan talaga, sir, Yan ang collateral. Opo, bilang collateral. Kasi po, siyempre... Naka-state ba dun sa kontrata na yun yung gagamitin na collateral? Is there any documentation showing na ayun yung collateral? nakalagay man po na ATM po yung collateral. ATM po. so nandun sa promissory na kinukulateral mo yung ATM mo. Tama po. Katapos sila yung magwi-withdraw para hindi ka maanuhan. Opo. No, In ng good faith, penalty. in good faith, opo. So monthly naman po, nakakaltasan po kayo Yes, ma'am. dun sa Opo. ATM mo. Kasi lang po ang may hawak. May So magkano po ba dapat ang kaltas sa inyo, ang binabayad nyo monthly doon sa pagkakautang nyo po? Kasi sabi ko, usapan po namin, diminishing siya. Diminishing po. Ibig po sabihin, yung... kasi nagtanong din ako sa lawyer po. Hindi. Ano po? Hindi, ang tanong ko lang, Opo. sir, dito lang tayo sa utang. Sige po. Huwag ka munang mag-jump off doon sa naging ninyo. Opo. Kumbaga, hinihimay muna natin para maintindihan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi nakikinig din sa atin ngayon si Atty. Batas Mauricio. Ang kinulateral niyo po ay ang inyong ATM. Tama po. Yes, ma'am. Ang tanong ko po, magkano po ba dapat ang monthly? Ano po, 9,000, 3%, 300,000 po, times 3% is 9,000 monthly. 9,000 monthly. Opo. So monthly po, sila po kumukuha doon, wini-withdraw nila. Opo. Ang tanong ko sa iyo, sir, kasi ang sweldo ng isang teacher hindi naman 9,000. Tama po. Depende sa pagiging teacher po. Tama po. Ngayon po, dahil ATM po, doon pumapasok yung iyong sweldo. Tama po. Tama po ba? Tama po. Ngayon po, halimbawa po, ang pumasok doon ay 20,000. 9,000 lang ang kailangan Opo. nung lending. So, nakakaltas na po doon yung 9,000 Yes, ninyo. ma'am. Opo. So, paano po yung remaining po? Pupunta ka pa rin ng lending para kuhanin yung natirang sweldo. Opo. Kasi po, sa ganito po. Yun na nga po. Yes, ma'am. Kukunin po. Pumupunta Opo. ka Opo. sa lending para kuhanin yung natirang sweldo mo. Yes, ma'am. So, technically, kaltas na yung 9,000. Opo, opo. So, wala nang issue dito na yung penalty. Walang penalty na tinatawag kasi, syempre, pumapasok na on time yung Tama sweldo po. eh. Tama po. Tama po. Tama po. So, bakit po nangyari na 300,000? Nagkaroon po ba ng penalty? Nagkaroon po ba ng kasi ang iniisip ko, Sir Carla, baka nagkaroon ng mas manabayaran na niya or nagdagdag siya ng pagkakautang. Kaya Kumbaga, ganun yung nangyari. may Hindi kaya na-lapse. ganun, boss? Hindi po, ma'am. Kasi... So, talagang 300,000 lang po ang iyong Ayoko utang. na po mag-renew. Ayoko na po talaga. Hindi, 300,000 Yes, lang ma'am. po Yes, ma'am. talagang Opo. inyong utang. Tama po Yes, ba? ma'am. Yes, ma'am. So, may mga resibo po ba kayo na pinangahawakan at kayo ay nakakaltasan, bayad na po o ano po? Ma'am, yun po ang sinasabi ko sa lending, ma'am, na dapat mayroon akong members ledger para ma-monitor natin dalawa, magtali tayo kung magkano pumapasok sa akin, magkano nakaltas nyo. Kasi kayo lang ang may hawak, wala ako. Sabi niya, ipicturean mo lang. Sabi niya, tapos, siyempre, ang paglaruan ng anak ko ang cellphone, nadidelete. So yung gusto mo, sir, is yung mangyari is dapat May ledger sana po. may transparency Tama pagdating po, sa iyo na talagang kinakaltas yung dapat lang ikaltas doon sa ATM mo. Pagkatapos, yung the rest dapat napupunta sa Absolutely iyo. po, sir. Okay. Magtali po dapat. Magtali dapat. Dapat po. Sir, tanong ko lang, hindi lang kami masyadong familiar, no? Masasagot ko siguro. Meron po bang payslip kayo sa teachers Meron na po. pumapasok? So, alam mo po kung magkano yung pumasok Opo, Tama kayo po. Opo, sa payslip po. sa payslip mo. Opo. So, doon sa nakaltas, sir, makikita mo naman eh. No, pag nag-withdraw kayo doon sa ATM mo. So, kung nakaltas na, so alam mo kung magkano yung remaining.
So, ang sinasabi mo dito, yung statement of account na talagang nakaltasan every month, Yes, yes. makita doon na kung bayad ka na o hindi. Tama po. Tama po. Yun yung kailangan mo. Opo, Yun ang wala. yun ang wala sa akin. Oo. Kasi sa pagkakaintindi din po namin kasi yung pagsasanla kasi ng ATM, sir, is bawal. No? Opo, Bawal po. ang pagsasanla. Pero hindi naman natin hindi ka namin Okay, masisi nagkamali kasi po ako, nagkamali hindi, po ako. hindi ka namin masisisi kasi nung panahon ng pandemic, lahat naman Talagang talaga pahirapan. higpit. Opo, opo. Pahirapan. So, Opo, nung panahon. dahil siguro Tama po, ma'am. kinakailangan ay nagawa nyo po. Nagawa ko. Pero kung aanuhan po natin sa ating batas po, bawal po yung pagsasanla. Opo, ma'am. Kasi po parang ibinibigay mo na po yung information mo po doon sa taong humahawak po ng iyong ano po. Opo. No? Yun lang sir ang di malinaw sa atin. Bakit siya kakaltasan, umabot na sa 570,000 kung titingnan mo. Or kulang-kulang 600. Kung 300 ang tubo, kalahati ng inutang. Doon sa ano. Magkano kinuha mo sir na pera? Yun na po, total po of 300,000 sa loob po ng 3 years. Kasi yun nga po. Hindi ka pa umutang na parang unang utang, pangalawang utang. Hindi po. Sabay na po yun kasi 150 tapos nagamit ko na yun. Ang 150 nagnunegosyo naman ako, nagbubusiness, nalugi ako. So yun nga Sir Carl, yung sinasabi ko kanina no, na baka kasi nag-renew siya. Kaya ganun yung nangyari. Parang bawa po 150 yung una. Opo. Opo. Then, bayad ka na sa 150, ang ginawa mo, nag-renew ka, or baka hindi ka pa bayad, another, nag-renew ka na naman. Baka ganun po kasi yung nangyari sa'yo. After 2 months po, nakarenew ako ng 150. So, yun nangyari is, it's not isang transaction lang. So, it's multiple transactions. Pero may interest yan, di ba? Baka naman kasi sinasabi mo, hindi naman porket 150 inutang mo, 300 lang babayaran mo, syempre may patong na yan. Di ba? Magkano ba lahat ng nabayad niyo, sir? Yun na po, kasi po, sa statement of account ka po, for 3 years and 7 months, ay umabot na po ng 741,000. Meron bang 570,000 na parang may nakaabot sa amin na merong nag-renew ng 570,000? Ito daw yung latest or ongoing. Meron po bang ganyan, sir? Yan na po, nagulat na po ako dyan. Yan po ang nagulat ako. Bakit may utang pa ako ng 570,000? Hindi, sir. Ang nakalagay, renew. Ibig sabihin, parang bumali ulit kayo ng another 500? Hindi po. Wala pong renew talaga, sir, na nakalagay. Wala pong renew. Promissory note po. Yan. Wala pong renew talaga, sir, na nakalagay. Binasa ko mabuti. Ang ano ko, sir, kasi po, sila naglagay ng amount. Tapos pakalagay nila ng amount, Pinirmahan mo. sabi niya, Pero hindi yan masa-certify na ikaw yun ang utang kung hindi mo pinirmahan. Yung promissory. kasi sabi niya, Hindi, pinirmahan nyo, hindi. hindi po, kasi Wala kayong Hindi, pirma dyan. pinirmahan nyo ba yung papel? parang Yan yung pilit na pa nangyari pinaka-latest dyan, or eh. hindi? Parang pilit na po nangyari dyan. Teka, bossing ha. Teka, wag natin sabihin pilit kasi tinutukan ka ba ng baril? Hindi naman po. Tinutukan ka ba ng kutsilyo? O wala? Wala naman po. Oh, so, hindi po natin masasabi na pinilit ka lang. So yung sinasabi mo, Kasi po, sinasabi mo kanina Sir, na dalawa lang paliwanag ko lang po. Sandali. Una, sinasabi mo kanina na dalawa lang yung utang mo. Opo. So merong utang number 1, 150, and then another 150. And then ngayon naman na may 570,000 na utang, biglang sinasabi mo na wala kang alam. Ngayon naman sinasabi mo, pinipilit ka. Ano ba talaga? Ito, kasi po, ano ko sa inyo, sabi niya, ilagay mo ito na 570, bigyan kita ng 35,000. Sabi niya, 35,000, ngayon, siyempre, may sobra ito. Sabi niya, may sobra ito. Sabi niya, pirmahan mo muna ito. Nag-reloan ka po, sir? Oo, hindi. Kaya hindi ko po masabi kasi ng sir, kasi gusto ko po sa abogado po Gusto ko po sa abogado magpaliwanag po. O sige, ganito. Sige, okay lang. Sige, ganito. Attorney Batas is on the line. Good morning, attorney. Ano po yung perspective niyo dito, sir, sa kanyang case? Alright, maraming salamat po at muli magandang umaga po dyan sa ating panauhin dito po sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo. Pangunahin po yung katotohanan, mga kapatid, sambayan ng Pilipino na narito at nanonood sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ang katotohanan, una, wala pong legal na pagbabawal sa paggamit ng ATM card upang gawing panigurado sa pagbabayad ng utang.
Yun po yung pangunahing kailangang maunawaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya lang po, sa pagdaraan po ng maraming panahon, nakikita po ng mga otoridad, partikular ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang katotohanan itong ganitong uri ng ATM sangla o sangla ATM scheme o yung sistema kung saan ginagamit panagot ang ATM doon po sa mga utang, nagdudulot ng malaking mga problemang legal at kadalasan problema doon po sa pampinansyal noong pong taong nagsanla ng kanyang ATM. So mukhang ganito po ang nangyayari dito sa atin. So liwanagin lamang natin, for the first time, sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo, pagsasaliksik po ng batas. Wala pong batas na nagbabawal paggamit ng ATM para gawing panagot sa mga utang. Kaya lamang may babala ang Bangko Sentral sa mga kababayan natin, beware, dahil ikaw ang mamumroblema sa ganyang scheme dahil kadalasan ginagamit yan sa maling kaparaanan ng mga lenders, ng mga iba pang mga nagpapautang ng pera. Yun po yung katotohanan tungkol sa batas sa ATM. Mukhang iba-iba yung nagiging lumilitaw na halaga ng pagkakautang talaga. Kaya medyo kailangan po marahil, kahit na kayo po magliwanag sa kanya, magkano ba talaga ang utang? Kasi nakikita ko si Ma'am Tonet kanina pa, sagutin mo lang ng oo o hindi. Mga ganun po eh. Kaya kailangan nating liwanagin ito ng maliwanag. Gusto niya raw kasi po, attorney, sa harap daw po ng abogado niya, sasabihin yung utang niya. Sa amin, hindi po namin siya mapiga kung talaga bang nagre-loan siya o hindi. Sabi niya sa abogado raw po. O, ayan, si Attorney Bata, sir. O. Attorney, good morning po, attorney. Good morning po. Opo. Good morning po. Opo. Ano Kasi po po, ang katotohanan? kasi po, attorney, pinaparin niyo ako, sabi ko sa kanya, sabi niya, bigyan kita ng 35,000 kasi nakalagay na po 570 ng babayaran ko sa kasalukuyang taon. Ngayon Okay. po, Sandali po lamang. Opo. Sandali po lamang. Doon sa 570, yung po ba talaga ang utang niyo, kapatid? hindi na po kasi po, nakalipas na po ang 3 years in 7 months. Ibig niyo sabihin, yung 570 dapat mababaan pa. Opo. Alright, Ngayon, nagkaroon ba kayo ng panibagong dokumento? Wala po. Maliban dyan, sa promissory note na yan, pinapakita po sa ating screen. Ano? Promissory note. Maliban dyan, meron pa po bang ibang papel? attorney, ito po. Sandali po kapatid. Relax Papaya mo lang, muna kuya. yung Makikinig ka payong po, bigat ha? pumasok. Okay. Ang tatanong ko lang po sa inyo dyan kasi sinasabi nyo, hindi na 570. Meron po bang papel na hindi na nga 570? Ano po sagot, kapatid? Wala na po, attorney, wala na pong ibang kontrata, attorney. Yan lang po. Ang lumilitaw po dito, hanggang sa ngayon, narito kayo sa Ipabitag mo ni Ben Tulfo at nagre-reklamo, ang dokumento nyo nagpapakita ang 570,000 pa rin ang pagkakautang nyo. Tama po? Opo. Ayun. Kung ako po kasi tinatanong lagi ni Mr. Ben Tulfo, sinasabi ko po, kung utang, sir, dapat bayaran. Kasi yung pong mukha natin ang nakataya sa mga ganitong utangan. So, naintindihan ko po yung reklamo ninyo, no? Problemado. Pero, kung gusto ninyong maituos, yung pong talagang pagkakautang na ninyo, ang isang magandang hakbang dyan, susulat po kayo o di kayo isang abogado at hihingin doon sa lender, sino man siya, ng pagtutuos. Sandali lang, ang nakalagay pa rin sa dokumento ko, 575,000 ang utang ko. Sabi, tayo muna, nagbabayad naman ako. Pwede bang pakituos natin? Magkano yung mga ipinautang nyo sa akin? Magkano yung naibayad ko sa pagdaraan ng panahon? At magkano pa natitira? Yun po yung pinakamagandang hakbang, kapatid na JR. So, yun po ang gawin muna natin. Siguro, matutulungan ka po ng ipagditag mo ni Ben Tulfo sa ganyang klase ng mga gawain para magkaroon ng kalutasan at kaliwanagan. Yan po ang inyong problema. Mga kapatid, sa ipagditag mo. Maraming salamat po, attorney. Oh, Yes. Pagbabanggain, magre-request ka ng statement of account. Siguro pagbabanggain yung pupunta sa opisina, pagbabanggain yung hawak mo, tsaka yung sa lending, para maging malinaw. Kung bakit ba umabot ng 570,000. Diba? Doon ka lang naguguluhan, tama po ba? Pwede po magsalita muna. Sandali, at siguro magpaalam muna tayo kay attorney kung may itatanong pa ba. May tanong pa ba ako kay attorney? May tanong lang po ako sa lang. Sige tanong mo po kay attorney habang nandyan po. Attorney, itanong ko pala, attorney. Ito po na 570,000, attorney. Sinabi ko po na
wag mo munang ipanotaryo kasi wala tayo sa harapan ng abogado. Sabi niya, basta okay lang, basta pirmahan mo lang yan. Sabi niya, Okay. ang gusto ko, bago magnotaryo po sa harapan ng abogado, para po siya makapaliwanag sa akin po ng ayos. Nandun ka din habang Okay. ninunotaryo. Yeah, po, tama po. Ganito po yung sagot dyan. Sa totoo lang, kapatid na JR at mga kababayan na nanonood sa Ipabitag Mo ni Ben Tulfo, maliwanag po eh. Ang isang kasunduan, nakasulat, pwedeng pirma lang ng mga kabilang panig, okay na, ayos na, tatanggapin na yan bilang katibayan na may kasunduan. Okay po, hindi kailangan actually ng notaryo. Lalo na kung pinirmahan na magkabilang panig, wala namang itinatanggi na firma niya yung lumalabas dyan. Yung pong kasunduan, nakasulat, kahit hindi notaryado, may bisa, kikilalanin ng mga hukuman. Sa totoo lang po, bilang dagdag, para lang po matapos na yon. Sa totoo lang po, sa verbalang usapan at verbalang kasunduan, kinikilala din po yan. Kinikilala yan kahit hindi nakasulat, kahit hindi notaryado, basta't may mga magpapatunay kung ano po ang napagkasunduan. So, ang akin pong payo dyan, sa kapahintulutan ng ating mga nakakasama ngayon dito sa Ipabitag Mo ni Ben Tulfo, ituos nyo muna. Sabi ni Ma'am Tonet, pagbabanggain. Medyo masaya tayong gamit ng salitang yon. Makikipag-audit po kayo, audit, accounting, para po makita kung magkano nga talaga ang utang, magkano pa hindi nababayaran. Okay po, Kapatid JR. Maraming salamat po. Last lang po, attorney. Last lang po. Opo. Kasi po, dito po sa wala pong binigay talaga sa akin na original loan contract, kundi ang binigay po sa akin, promissory note lang. Tapos ngayon, nag-text sa akin ang manager na may mga hidden charges pala ako, na wala naman nakalagay po doon sa promissory note po, attorney. Alam po ninyo, yung kasing promissory note, gaya po na binabanggit natin kanina, kahit ang tawag dyan promissory note, kung lagdaan ang magkabilang panig at may mga nakalagay po dito, nakalagay halimbawa I/we further stipulate and agree to the following conditions. Kontrata na po yan, kapatid. Kontrata na po yan. Ngayon, kung may binabanggit kayo na may mga hidden charges, yun po yung dahilan kung bakit kayo makikipagbanggaan ng listahan ng inutang nyo at ng nabayaran nyo. Kaya kayo hihingi ng accounting. Ganun po muna kasimple ang pagkilos para malaman natin ano ba talaga utang mo dyan. Opo, Salamat po. attorney, Okay na. may Nasagot nasagot na na niya. po. Okay na, nasagot ni attorney at may solusyon naman na siya para sa Maraming iyo. salamat po mga kapatid. Thank you po. Maraming salamat po, Attorney Batas, at good morning po. Okay, Good morning sige. po. Good morning. Himayin natin yung sinabi ni attorney ha, kasi talagang inaano mo si attorney. Unang-una sa lahat yung pinirmahan mo. Ang sabi ni attorney, basta't alam na magkabilang panig, naintindihan na magkabilang panig, pinirmahan ng magkabilang panig, kahit wala na pong notaryo, hindi na kailangang notaryado. Yun ay sinasabing kontrata na rin. Yung promissory note na sinasabi mo, sir, ay pwede na rin pong sabihin na kontrata ninyo, kahit hindi na po nakastate na yung contract, as long na nandun po yung pinag-usapan po ninyo. Yun yung sinabi ni attorney. Pinag-usapan at may pirma ng dalawang panig. Kasi hindi Okay ko po po. naintindihan ang Tapos kontrata ngayon, po. makinig ka po. Tapos ngayon, ang gagawin mo po, ang solusyon sa problema mo, dahil litong-lito ka, dahil ang gusto mo, ay sinasabi mo, hindi 570,000 ang utang mo. Ngayon, yun yung kailangan po, na sinasabi nga ni attorney, Pagbanggain. kailangang magtuos doon sa lending. Ibig sabihin na magtuos po, mag-o-audit kayo. Mag-o-audit siya, ipapakita ni lending sa inyo kung bakit po umabot sa 570,000 yung iyong pagkakautang. Opo. Okay po, malinaw po ba? Opo. Naiintindihan po natin. Opo. Yun po yung sinasabi ni attorney. So, dun sa mga tanong mo, malinaw yung paliwanag. Huwag ka lang malilito. Okay po. Opo. So, Ngayon Sir naman din, sa nangyari na advice, meron naman siyang advice sa'yo na yun na yung gagawin mo. Yung pagbanggain, yung audit and everything else para magkaroon ng maayos na usapan. And at the same time, huwag mo nang uulitin yung ganitong bagay nung sa ATM. Yes, Kasi unang-una, alam ko naman na minsan mahirap talaga ang buhay, wala na tayong Pero kapag once na mangutang ka naman dahil kinakailangan mo, hanggang doon lang. Hindi na kailangan paabutin sa punto na doon sa sinasabi mo na 570 tapos may makukuha kang 35. Niloloko ka lang nun. Siguro, sige, mangutang ka pa. May pera kami, may Kamali pera. po ako, sir. So yun, naiintindihan naman na natin na
may pagkakamali ka. Hindi ka namin sinisisi, bagkus kami ay nagsasabi sa iyo para bigyan linaw, para may intindihan mo, para magkataon na kung may mangyari man ulit na ganitong bagay, alam mo na kung anong gagawin mo. At alam mo na hindi mo na uulitin. Okay? Kagaya ng sabi ni attorney kanina dun sa ATM sangla. Yung nangyayari na ATM sangla, kahit man sabihin natin na walang batas na nagre-regulate doon or nagsasabi na bawal, ang sinasabi ni attorney is, o nga, pwede mo siya gawin. Pero kapag ginawa mo, magiging problemado ka. Which is correct. Kasi kagaya nito, problemado ka, di ba? Diba? So yun yung mabibigay namin na advice or paglilinaw sa'yo para may intindihan mo. No? At siguro para magawan pa natin ng ibang paraan, para makausap natin siguro yung manager ng Orpadi Lending Shop Incorporated na si Patrick Sumad. Good morning po, Sir Patrick. Good morning, sir. Hello po, Sir Patrick. Medyo mahina po kayo. Ayun, Sir Patrick, meron daw kayong isang lumapit na para mangutang na pangalan ay alias JR. Siguro yung sa ano na lang, sir. Oo. Na kung na-brief na kayo siguro na meron lumapit sa amin dito. Meron po, sir. Actually, sir, nag-uusap na kami sa barangay. Sir, actually, ginapabarangay ako sa kanya. Tapos nag-uusap na kami. Yung mga concern niya, lahat na sinabi niya ngayon, sir, nag-uusap na kami sir. Lahat ng mga documents, yung... Ano yung napag-usapan niyo, sir? Yes po. Hello? Ano napag-usapan niyo, sir? Yung lahat ng pag-process sa loan, sir, gin-explain na namin yan lahat sa kanya, sir. In-explain sa kanya? Oo. Sir, siguro matanong ko lang kung ano magagawa niyo siguro para dito kay sa lumapit sa amin si JR. Sinabi ko sa kanya, sir, na kung para wala kang problema, ibalik mo na yung capital di sa amin at kahit wala ng interest kasi para di siya maraming inaisip kasi lahat ng mga papers, sir, documents, nandito naman lahat yan, na-explain na namin yan lahat sa kanya, sir. So, nung nagkapirmahan, sir, wala naman pilitan or brief nyo ba siya or sinabi nyo ba lahat ng mga conditions na kailangan niyang pirmahan or alamin? Sila po yung nagsusulat, sir, ng total amount, sir. Sila po lahat nagpipirma, sir. At saka yung sabi niya, yung balance niya na 570, yung capital dun, sir, is 300. 5 years to pay, 570. Ngayon, hindi na po 570 yung balance niya, is 469 na lang po, sir. Mali ba yung sabi niya na until ngayon, 500 pa rin? 469. So, 469 na kailan matatapos itong sinasabing loan? Yes, sir. Kailan matatapos yung sinasabing loan? Pag di siya deficit, sir, 5 years kasi yung contract niya, sir. 5 years to pay. Oo. Pero kung babayaran niya, sir, yung kahit kapital lang, ikuha na namin, sir. Siguro ganito na lang, sir, para mas magkaroon tayo ng maayos na usapan. Opo. Wag niyo na lang siguro, sir, bigyan ng interest. Tapos anong magagawa dito, sir, sa ATM? Siguro pwede niyo na siguro ibalik kung kakayanin niyo. O, kahit kapital lang, sir. Yung kapital lang talaga yung kukunin namin. Yung 300,000 po ba yun, Sir Patrick? Opo, kasi yung ATM niya, sir, kinuha namin yan sa iba kasi nakaprinta po yan sa iba, sir. Makiparenta sa iba. Sir, siguro ganito, anong magagawa nyo na para kay JR? Aside dito sa salita, anong action na magagawa nyo para dito kay JR? Para madali, para kuan, sir, yun nga, sir, kahit yung kapital na lang, sir, ibalik niya, sir, at saka kung magkano yung kapital na kinakailangan nyo? Ibabawas na lang sa kapital, sir. Magkano? Hello, sir? Magkano yung sinasabi mong kapital? Kasi kung may 459,000 pa siyang balance, 100K yung kapital niya, sir, sa salary, sir. 300? Yung incentives na naprinta niya, sir. 300,000. Opo, Teka, para malinaw na, medyo ako rin sir, magkano po ba talaga in total, in capital muna yung pag-uusapan natin, Yes, po. magkano po ang nakuha ni Sir JR po dyan sa Orpadi? Yung nakuha niya, sir, madam, is yung first loan niya is 150. Tapos yung iba kasi diyan binabayad doon sa una na pinindahan niya. O tapos yung
Yung sa cash advance niya, madam, 107, ma'am. 107,680. So pag-renew niya madam, pag-renew niya capital of 300,000, naka-net siya ma'am sa 35,582 ma'am. So yung 300,000 po, yun po ang nakakontrata sa 5 years to pay ma'am. Itong 300,000, ito yung nakakontrata ng 5 years to pay. Opo. So ito pa yung hindi nababayaran. Di, nababayaran na po niyan ma'am. Yung Ongoing na nababayaran, 469 na lang po ngayon madam. 469. Yan yung kasama na ng interest. Ay, yes po. Compounded po kasi yung interest no. Sir. So yung capital nyo, sir, is 300,000 tapos mahigit 270 yung interest. Yes po, 1.5 tapos 5 years to pay. Kasi 5 years to pay, kaya umangat na mahigit 270,000 yung patong. Tama po ba, sir? Yes po. So ngayon, ang nagiging usapan natin is papayag kayo na hanggang basta mabayaran na lang niya yung 300,000 is okay na kayo, kahit tanggalin na yung interest. Okay na po. So sir, siguro para sa amin ay nakatape yan on air and yun yung magiging basihan namin kapag bumalik itong si JR. Actually, gin-text ko naman siya, sir. At nag-message siya sa akin, bigyan ko daw siya ng 1 month daw sabi niya, ibalik daw ng 30,000. Nag-okay man ako sa sir. Nag-okay ako sa kanya. Nag-okay ka na. Sir, yung kanyang ATM nasaan? Nasa amin po, ma'am. Paano po kayo mababayaran kung nasa inyo po? Yun nga, pwede man niya ikuha kasi ma'am, kasi ganyan yung gagawain ni Junior, ipiprinda sa iba. Okay man lang po, iramin niya yung ATM, tapos Isanla sa iba? Ganun ba? Bayaran po kami. Okay man lang po, ma'am. Sir, para maintindihan, yung iprinda sa iba, ibig sabihin, kumbaga kukunin sa yung ATM, sinasanla sa iba? Basta kayo iramin niya, tapos masasama po kami, ma'am. Okay, hihiramin niya yung ATM, sasama po kayo. Sasama po kami, ma'am, para kukunin namin yung bayad, at saka ibigay namin yung ATM niya. Kaliwaan, gano'n. Kaliwaan. Yun yung sinasabi mo. Pero magbabayad. Okay, paano kung hindi pa ito makabayad ngayon? So, susunod na buwan na naman, may tubo na naman kayo. Ganun po ba? Wala na po yan kasi yung tubo, ma'am, kasi nakakontrata na po kasi yan, ma'am. Okay, so kailangan lang siguro kayo gumawa ng panibagong kontrata. Gawa kayo na lang, sir, ng panibagong kontrata or promissory siguro, sir. Sir Patrick, sandali ang masasabi ko na lang is gumawa na lang kayo ng bagong promissory or contract or whatever it is stating na 300,000 na lang in total yung kailangan niyang bayaran. Wala pong problema, sir. Sige. Ito talagang sinabi ko sa kanya, sir. Sir, sinasabi ko na, alam ko naman na sinabi nyo, pero sinasabi ko na sa inyo para magkaroon tayo ng malinaw na usapan. Kasi naiintindihan ko naman, sir, siguro 300,000, bakit umabot ng 570,000 in total? Kasi 5 years to pay, 270,000 with interest, correct? Pero ngayon, ginagawa na lang nating usapan, 300,000 na lang yung babayaran niya, so magkakaroon ng readjustment, and then yun na lang nagagawa ng panibagong kontrata. Okay sa inyo, sir? Opo, klaro po. Okay. Saka may dadagdag lang ako kasi kanina nakikinig ako. Nakikita ko si Sir JR, Sir Patrick, nakayuko na lang siya. Kumbaga hindi niya naiintindihan talaga. Siguro nung umpisa nagkaroon ng problema sa yung pagpapaliwanag Inamin naman sa amin ni Sir JR, hindi niya binasa yung kontrata ngayon. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga yung mga babayaran niya. Pwede bang sinabi nga ni Atty. Batas kanina, i-explain nyo, magbanggaan kayo, magtuos kayo kung ano yung mga kailangan niyang bayaran. Kasi nabablanko na si Sir JR, nakikita ko dito. Maganda, sir, na magkaroon kayo ng maayos na usapan bago magkaroon ng pirmahan. Ito yung kailangan mong bayaran, ito yung monthly, ito yung katubos, yung total. Okay ba yun, sir? Ipaintindi nyo ng maayos, sir, ha? Kasi kanina ang sabi, pinapirma nyo lang siya. Sige, basta pumirma ka lang, ganyan. Yan yung naging resulta nang hindi nyo pinapaliwanag ng maayos, sir. Okay po ba yan, Sir Patrick? Before kasi before yung process sa loan, nag-explain po kami sa kanila, madam. Okay lang naman yung Sir Patrick, hindi po namin sinasabi na pinilit nyo or kung ano man yung sinasabi nyo. Ang gusto lang namin, sir, ay para masolusyonan na, wag na natin pag-usapan yung nangyari noon. Yes po. Okay? So yung aasahan namin is panibagong kontrata or promissory note or whatever it is na document stating na 300,000 na lang yung kailangan niyang bayaran and then yun yung gagawa ng payment plan. Sir, wala na pong interest yun. Okay? So pupunta siya dito, sir. Gagawa kami, tapos pupunta siya, performahan.
Yes, sir. And then Ipaintindi bago noon, nyo. magkaroon ng audit, siguro ng proper breakdown kung magkano and how much everything is para magkaroon ng malinaw na usapan kay Sir JR. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Sige, Sir Patrick, at asahan natin yan at tuluyan namin tututukan yan, Sir Patrick. Okay? Okay po, pupunta lang siya sa opisina, sir, para mag-ayos po. Okay, sige Sir Patrick, thank you. JR, ito yung kailangan mo intindihin, no? Huwag ka nang paabutin sa ganyan na punto. Alam ko naman na pandemic, nangutang ka para sa ganitong bagay at emergency naman talaga. Pero ulitin ko sa'yo na huwag mo nang hayaan yung sarili mo na paulit-ulit ka na lang ng buwabali at nangungutang. Okay? Ginagawa na namin ng paraan Sabi niya, para... sir, sabi niya po, ninukat sa lending, personal ko ang binigay sa kanyang ATM ko. Tinapok ko ang sinungaling. Kaya nga yung ginagawa na natin ngayon, kasi ayoko na pag-usapan yung nangyari noon, is para magkaroon, kasi hindi naman natin, sir, pwede i-slash yung utang, sabihin wala ka nang babayaran. Hindi po, kasi po... Hindi, sir, wait, sandali lang, no? Ayun yung sinasabi namin, na ayaw namin na pilitin sila sabihin na, wag mo nang paanuhin ng utang, wag mo nang pabayaran ng utang. Kasi, sir, kumuha ka ng utang, tama? Ay, kumuha ka ng pera sa kanila. Ng pera. Tama. Nag-benefit ka doon sa pera na yun. Tama. So yun, sir, yung sinasabi ko, nababayaran mo na lang. Eh nakiusap na lang ako, natanggalin na lang yung interest at yung 300 na lang, which is pumayag siya. At aasahan namin at kakausapin ka namin at kakausapin namin siya. Titignan namin at gusto namin makakita siguro ng kopya ng actual contract and mismong napirmahan na stating and at the same time yung breakdown doon sa nangyari. Okay? So, yung kino-complain mo dito na another 300, basically wala na yung 270. 300 na lang yung babayaran mo. Okay? Yung pinakakapital na. Wala ka nang babayaran na tubo. Yun yung sineset up natin. Hindi na dito para mag-ano tayo, bossing, ha? Kaya ka nandito, sir, para solusyonan yung problema mo. Sinusolusyonan natin yung problema mo. Huwag mo nang balikan kung ano yung nangyari. Dahil dito, ang utang ay dapat bayaran. Sabi niya nga, yun na nga, nakinabang ka naman, ano na lang natin. Kaya sinet up na natin sa kanya, kay manager na, wag nyo nang tubuan, bayaran na lang kung ano yung principal na nakuha mo. Kasi mabigat po. Yes. Kasi po, 741,000, sir. Oo nga, naintindihan naman na natin, sir. Tapos ako pa may utang pa. Yes, naintindihan na natin yun, sir. Kaya nga ngayon, yung babayaran mo na lang is yung 300, wala nang interest. Okay? Nakuha mo? Actually, bawas na nga daw yun, 469. Pero 300 na lang daw. Okay? So, gagawa na lang natin ng paraan, pag-uusapan nyo yun, at tututukan namin yan, balikan mo din kami kung ano nangyari dun sa usapan nyo para tuluyan ka matulungan. And next time, pagka na-pay off mo na yan, huwag ka na magbali-bali or utang-utang sa mga ganyan na sinasangla mo yung ATM mo. Medyo maano talaga. Tama yung sinabi ni attorney, tinan mo, namumblema ka. Hindi ka na makaisip ng diretso, mahirap ka na din minsan kausap. Saka sir, lahat ng papasukin yung transaksyon, make sure alam nyo kung ano yung pinasok nyo, basahin nyo yung nakalagay po. Basahin maigi. Oo, ito ano lang naman, parang paalala lang. Kasi next time na may pasukin kang transaction, make sure basahin nyo po. Basahin nyo po na maigi para magkaroon ng... alam mo kung ano yung responsibilidad mo as yung customer. Okay? Ito naman, kahapon, tumawag ang bitag sa DepEd Masbate. Ayon sa kanilang legal unit, kailangan pumunta ni Teacher JR sa kanilang opisina upang mabigyan ito ng tulong. Narito ang email ng DepEd sa bitag. Ma'am, Sir, nakausap na po namin si complainant through phone call requesting na pumunta dito sa office para mabigyan po siya ng further legal assistance sa concern niya regarding sa lending company. Sa ngayon po, hinihintay lang po namin na makuha ang details about sa lending company para mabigyan and para makapag-extend kami ng legal advice sa case ng complainant. Thank you po. So nakita natin dito na willing naman makipag-coordinate yung DepEd. Biruin mo, DepEd pa din mismo na willing kang tulungan. Nakita mo kung gaano nakalayo inabot yung problema mo dahil dyan sa utang. Yun yung sinasabi namin sa iyo. Hindi ka namin sinisisi, sir. Again, we are correcting para sa kinabukasan mo din na hindi na mangyari to ulit at mamumblema ka dyan. Sa mga susunod na transactions, kasi hindi mo naman maiiwasan talagang magipit ka. Bossing. Kailangan nyo lang po basahin, intindihin, maigi kung ano yung pinipirmahan para hindi nagkakaroon ng kalituhan. Okay Nakuha po? nyo, sir. Okay? Yes, sir. At yun, no, doon na tayo siguro, magpaalam na kami sa iyo at maraming salamat na lumapit ka sa amin at yun ang magagawa namin aksyon para sa reklamo mo. Okay?
Okay na, Sir JR? Opo, sir. Okay. Sige. At ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Tatak, hashtag ipabitag mo.